Luke chapter 17 verse 5 to 6. Ingon dinhi, and the apostle said to the Lord, increase our faith. Ginoo, patubuan ang among pagtuo. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Sa Bisaya pa, kung naamoy pagtuo nga sama sa listo sa mustasa, ingon diri, sama sa liso. Gusto na ko nga i-highlight ni sama sa liso sa mustasa. Makaingon ka mo ni ining kahoy nga si kumuro, maibot, matangtang ka, be uprooted, o balhin ka dito sa laod. Ang context ani mga igsoon katong mga tinun-an ni Jesus nga kanang nagtudlo si Jesus mahitungod og pagsabot sa imong isig katao, pagpasaylo sa imong isig katao nya siguro yung nila nga naminaw ba nga mga disipulo nga murag lisod man yung pagpasaylo oy muna lingon sila nga Ginoo dugangi among pagtuo kay murag lisod ipasaylo. So ingon si Jesus, kung naa kay pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, kaya nimo na. Ang lain nga istorya ani nasa Matthew chapter 17 verse 20. Mahitungod po to atong ingon si Jesus nga dili pod si kumuro nga kahoy, ang bukid po to. Katong manghingilin naghingilin ang mga disipulo og mga demonyo ba? Nag-cast out sila mga demons niya. Di man mo tuo ang mga demonyo. Ingat ang mga disipulo nga, Lord, saan man mo Ginoo pag-cast out ang mga demonyo? Di ba sila mo tuo? Ingon na po si Jesus nga, kung naamoy pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, bisan pagkining bukid, pwede ninyo ingnon nga balhin sa dagat. Sa Matthew 17, kani kay Luke 17. Sa Matthew 17, mahitungod po ito gihapon sa liso sa mustasa nga, kung nakuno kay pagtuo sama sa liso sa mustasa, mabalhin ang bukid padung sa dagat. Buto sabot, yung punto ni Jesus ato nga, kaya kayo ninyo maghingilin o mga demonyo, mga yawa. Tanawa ni mong tapad, o ba'y demonyo ka? Kandiha. Ang gusto na ko mga igsoon ay correct na to karong panahon na, kay kadaghan ko nakadungog og wali mahitungod aning bersikulo ha kaning liso sa mustasa nga nag-ingon ang mga magwali or bakaha kadaghan kong nakadungog nga mga Kristohanon nga abi nila okay ra nga gamay ka og pagtuo kay ang liso sa mustasa gamay man na. Abi nila nga okay ra nga gamay imong pagtuo sama sa liso sa mustasa nga gamay kay mo ay gisulti sa Biblia nga basta naalang kay gamay nga pagtuo igo na. For a long time many Christians believe that it only takes a little amount of faith to see miracles, but this is not what the parable of the mustard seed is about. Sayop na nga pagtuo. Kung nakadungog mo galing nga sayop na gas pagsabot. Sayop na nga pag-interpret sa Bible. Nga, kung naalang kay gamay nga pagtuo, okay na na. Nga naman, wa ko'y nakita diha sa istorya sa Biblia nga taong gamay o pagtuo nga gimilagruhan sa Ginoo. Amen. Katong centurion, katong pangulo sa mga sundalo nga ang iyahang sulugoon na sakit. Kinakuyawag pagtuo. Ingon ko siya, Ginoo, dili ko takos nga mudawat nimo sa akong balay. Ipamulong lang. Ingon lang, just say the words. Ipamulong lang ug maayo ang akong sulugoon. Gamay na kapag tuod ako. Hindi na ko akay. Di na ko kinahanglan mo doon si Jesus sa balay aron mupandong.
Bisan lagi ko noog, moingon na si Jesus nga words lang. Maayo na. Grabe nga pagtuo. Katong babae nga pila 12 ka tuig nga gadugo. Unsay sulti niya? Bisan makahikap ra ko, di pa jud sa baga. Di pa jud bisan wa pa jud ingon, bisan maka-shake hands lang ko ni Jesus. Di pa jud shake hands. Ang isulti bisan makahikap ra ko sa sin ha. Maayo jud ko. Gamay nga pagtuon ako. Hindi na dakuan. Wa ko nakakita og pagtuo nga gamay sa Bible nga gimilagruhan sa Ginoo. So unsa may pasabot day nato ani? Kay ingon ba dinhi kung nakay pagtuo nga sama sa liso sa mostasa, pwede man nato ipakita ang picture. Akong giingnan si Bisha nga pag-anda mo picture sa liso sa mostasa. Tama na? Ang liso sa mostasa 1 to 2 mm gamay. Ay, gusto mo sa tudlo? Tingga mo yan? Pero kung mahimo na siyang kahoy, 5'9" mo ko eh. Buta na lang akong 6 ko. Times 5 ko eh. Times 5 ko ni mo. 30 feet. Kanang gamay nga liso nga mas gamay pa sa munggos. Inigtanong ang niya ni kabuhi, nga na kadakuan nga kahoy? Kanang lubi, naanay lubi na, wa pa na 30 feet, oy. Pero, makasabot ra ka sa lubi nga dako siya nga kahoy kay, dako mabug kayo ng butbot. Kana ba lubi nga mabutbutan, dagko mabutbot. Mangga, makasabot ka na, dako ng kahoy sa mangga kay dako ipugliso. Abukado, samot na. Makasabot ka nga ang abukado, dako siya nga kahoy kay dako pugliso. Hindi mo yung kinakuyawan. Mura nagkugmo. Pero kating dako ang kahoy. Kasi pasabot na ito ani mga igsoon. Jesus was not talking about the size of the mustard seed. He was talking about its quality. Sa Marcos Kapitulo 4, 30 hanggang sa 32, ingon dito, then he said, to what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? It is like a mustard seed which when it is sown on the ground is smaller than all the seeds on earth. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs and shoots out large branches so that the birds of the air may nest under its shade. Ang ingarian kuno sa Dios sama kuno sa liso sa mustasa nga usa sa mga pinakagamay nga liso sa tibuok kalibutan. Pero once matanom na siya, mutubo na siya, muturok na siya, mahimo siyang usa sa pinakadako nga kahoy sa tibuok garden nga ang mga langga magsag dito. Ang ipasabot ni ana ni Jesus mga igsoon. Pag ingon, lahi mo guning Bisaya ko po. Kay naay version sa Bible sa Bisaya nga kung naa kay pagtuo nga ingon kagamya sa liso sa mustasa, wrong na siya nga interpretation or wrong na nga translation sa mga Bible. Ang giingon ni Jesus, kung naa kay pagtuo nga sama, dili ingon kagamya, sama sa liso sa mustasa. Unsa masabot ana? Ako ba nga ako ang liso sa mustasa? Ang akong pagtuo, bisan gamay ko kaayo, mahimo kong dakong kahoy. Amen. Mao na pagtuo sa liso sa mustasa. Amen. Wa maghisgot si Jesus og size. Ang gidak-on og ang gigamyon sa liso. Ang gihisgutan ni Jesus nga kanibang mustasahan nga gamay kaayo ni siyang lisuha. Pag gamay-gamay ra ni siya pero nagtuo ni siya nga siya ang pinakadakong kahoy.
Jesus nga, lami unta nga inyong paghigugma sama sa iro. Wa mo ingon na Ginoo nga maparehas na mahigugma sa iro nga bisag kinsay atong takmagan. Ang masabot ana ba nga kung maingon ko nga lami tayo paghigugma sa iro nga puto sabot dili mahitungod sa kanang unsay gibuhat sa iro physically. Ang masabot nako ang quality sa gugma sa iro nga grabe ka loyal. Kinaloyalan man ang iro bisan magkapilan mo na pakngan, latoson, inig Dalitoy. Amo kitiw-kitiw na po itong ikaw kay Migo na po po. Puto sabot, pag ingon ni Jesus nga, sama sa liso sa mustasa, wa may ingon ang Ginoo nga, okay lang gamay imong pagtuo. Ang pasabot ni Jesus nga, iparihas imong pagtuo sa pagtuo sa liso sa mustasa. Kaya ang pagtuo sa liso sa mustasa, bisan gamay siya, mahimo siyang kinadakan. Amen. Nasabta na ta? Amen. Maunay wa masabti sa daghan o sa uban. Nagtuo ang uban nga kaninga istorya nga kaya magamay akong pagtuo kay mura na magliso. Dili oy. Ang pasabot ni Jesus ana dapat parehas sa mustasa. Puto sabot, bisan gamay ka nga tao, bisan tanaw nimo obrera ka, bisan tanaw nimo tinamay ka, bisan tanaw nimo wa ka naggikan o pamilya nga dungganon, bisan wa ka feeling nimo wa kay talento, wa ka gitagad, bisan feeling nimo nga mura og dili ka kaayo kanang respetado sa imong pamilya, sa imong lugar, sa imong mga parente, bisan unsa pa kagamya ka sa pagtan-aw sa mga mata sa tao, dapat magtuo ka nga dako ko. Amen. Lig-on ko. Amen. Parehas sa decision. Amen. Sabta na to? Amen. Nga bisan pag taga-isla ko. Nga bisan pag taga-baryo ako. Bisan pag gahi ang mga sinultian. Ganda na mo. Bisan pag ngani ang mga sinultian, naami sa suok nga barangay, naami sa barangay nga wa mailhi, bisan pag maot, bisan pag kampatod ang nga sa imong barangay. Bisan ngani ra ang background, mao ni ang nakita sa mga tao, linso sa mustasa perting gamaya. Pero ang pagtuo na ay greatness. Amen. Na ay plano ang Ginoo sa kinabuhi nga dako, labaw, maayo, lapad o gamiton ko sa Ginoo sa dinagko nga pamaagi. Amen. Mo may pasabot anak. Amen. Amen. Sabta na to mga igsoon. Amen. The seed is saying, I am small now, but I believe I will be great soon. Ano yung pasabot ni Jesus? Nga dapat ang imong pagtuo, pareha sa mustasa. Dili ang kagamyon, kundi ang kalidad sa pagtuo sa mustasa, mo imong sundukon. Nga Amen. bisan ultimura ka, ultimura ko, bisan ordinaryo ra ta nga tao aning katilingban, pero di ka ordinaryo at ubahan sa Ginoo. Amen. Dako Hallelujah. ka na ay plano ang Ginoo nga lapad para nimo. Amen. Og di ka angay makundinto pipikay mo tapan. Inaayo ka kundinto. Ayaw, kontento. Laktod yung pagkasulti mga igsoon, God does not delight in little things. Pipikay mo tapan din na di malipay ang Ginoo kung gamay ka pagtuo. Sahod na to. Matthew chapter 6 verse 30. Now, if God so clothes the grass of the field which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Ingon ang Ginoo, kung gibistihan sa Ginoo ang mga tanong sa kawahan nga karon buhi, pero ugma mamatay na o gilabay, kamo pagkapasagdan mo sa Ginoo. Sa isa niya, o mga tao nga, diyo tayo pagsalig sa uban,
sa live version, pagkagamay sa imong pagtuo. Ganahan ang Ginoo nga gamay yung pagtuo? Dili. Kani nga statement, masabtan nimo si Jesus nga nairita siya. Masabtan nimo sa iyang dagan sa iyang istorya nga nairita siya ning mga tao nga gamay ang pagtuo. Unsa may context ani? Unsa may background ani nga istorya? Mahistungod niya itong mga tao nga magsigig ka balaka sa isudan, wala po tayo bugas. Tignan nga imong tapa din na. Kung magsigig ka balaka na, gamay kang pagtuo. Asa kong i-plating. Hello, hapit na kam. Hala, hapit na kuan. Hala, ting-enroll na. Hala, ting-kuan na. Uy, hapit na Pasko. Asa man kong ipalit o kuan. Hapit na hang birthday. Asa man ko ngani. Kanang mga tao nga magsige kabalaka sa adlaw-adlaw nga panginahanglan. Mao man ay context ani Matthew 6. Mao man ang background nga story sa Matthew 6. Ang mga taong magsigig kabalaka sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, gamay pagtuo. Di ako igaingon si Jesus. Amen. Ingon si Jesus pagkagamay inyong pagtuo. Amen. Di ako ingon ha. Unsa pa? Matthew chapter 8 verse 26. Iba mo may son. Nagsugod man mi diri March, no? Kay last na mo dito sa Holy Gate kay February man. So nagsugod mi diri March. Kay mao mo karon saan nagsugod ang gira nga himahal ang gasolina. March po. Buto sa bot, pagsugod na mo biyahe-biyahe diri kada Domingo. Timing ko na 50 na mahala ang gasolina. Diha ka sa chat ko ni mama nga, di sa siguro may mga nga kay mahalam jud ka ang gasolina. Murag ako pang tubig. Yung si mama nga, ako'y tubig, basta kayo makaari naman mo. Pero kaya ba mga igsoon, wakpay sa bando, diha na may tubig. Wa na siya muhatag na mo pang tubig. Amen. Kaya gi-provide na sa Ginoo. Kada anhin na mo dinhin. Naaji pang tubig. Bisan pagkapilhin, abot ko tog 100. Pila to? 140 plus ang diesel. Pero wa dyan nasukad nga, moingon mi nga di sa tamuad to. Nami mga times nga di mi kaari, tungod kay nami rason. Tinog reunion, di sa mimuanha kay mo na namilayang lakaw. Pero kada moingon nga, di sa mimuanha kay wa mi pang tubel. Wa dyan ang kita mo. Bisan ang timing, hingmahal ang gasolina Marso, mo po yung pagsugod na magbiyahe diri Marso. Kada Domingo. Amen. Pero gi-provide sa Ginoo. Amen. Kung mabalaka kag mga ngana nga mga butang, gamay ug pagtuo. Amen. Ang Ginoo ingon, dili ako. Matthew 8:26, He said to them, "Why are you fearful?" Ari sa Bisaya. Siya mingon kanila, nganong nangalisang man kamo, mga taong gamay og diri sa kwa, "Oh, you of little faith." Unya mibangon siya, yang gipadlo ang mga hangin ug ang lanaw, dihay dakong kalinaw. Katuning ang istorya ani katong natuog ba si Jesus sa bangka ba? Unya hingunos ug kalit, hinguwan, hingbaw, dunya. Pero ting kalisang sa mga disipulo, mga tinunan niya, ay, pukawan na si Jesus kay mga matar na tani. Ano sa isulti ni Jesus? Pagkagamay, hindi pagtuo. Kumaya mo ba ito? Ano malisang man mo, anak? Tubig naman na. Ang sabot at ano na isoon. Katong mga tao nga malisang bitaw sa mga pagsuway sa kinabuhi, gamay pagtubo. Amen. Kanang mga bagyo unos kay pagsuway mo sa kinabuhi, no? Kaya ba man ta nga maunay pasabot ana? Mga unos, hangin, uwan.
bawod, mao man ay mga problema sa kinabuhi. Nganong nangalisang man ba? Mga taong gamay ug pagtuo. Pikpika na po di mo tapa nila. Kung malisang ka sa imong problema, pikpika na rin ka, pikpika. Kung malisang ka sa imong problema, gamay kang pagtuo. Kung may problema nimo, sa may problema nimo, mga estudyante, sa may problema niyo mga estudyante, wa pa mahuman imong project? Wa pa ka nakatuon, ting exam na? Sa may problema nimo, ting deadline nga sa inyong ang saman. So may problema nimo, mga batanon, wa kay pang date, wa kay pang load, wa ka ka-reply, nalisang ka diretso, wa ka ka-reply. Pagkagamay, pagtuo. Matthew chapter 14, verse 31. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" Diha! Ito yun ni Jesus sa iyang kamot. Buktan niya si Pedro, yung giingnan nga, "Hoy! Taong gamay o pagtuo! Anong nagduha-duha mo ka?" Katuni katong si Pedro bitaw nga gusto mo lakaw sa tubig. Kaya nakita niya si Jesus kaya naglakaw man sa tubig. Ingon po si Pedro nga, "Ako po, ikaw ginalord, dili ginaabat. Ikaw ginalord, palakwa ko na kubig." Ako po si Pedro, paghapak sa hangin. Paghapak sa mga pag-aksyon na og kusog-kusog sa bawod. Aksyon o kahadlok sa Pedro. Ang unlod, hinay-hinay siya unlod dito. "Lord, lumasan ko, tabang. Mga itong ibira siya. Nakalakaw siya kadali sa tubig. Pero ni unlod. Nga naman, tunga-tunga sa iyahang lakaw, tunga-tunga sa iyahang lakaw, nagduha-duha. Tikpi ka na po, di mo tapa din na kung nakay pagduha-duha, gamay kag pagduha. Nagduha-duha, baka na maayo imo sakit. Mauna dyan siguro ni hang arthritis, kay kaliwat tinan mo, arthritis sa ito dugay na ni hang gout, ako na ning gagawat na ning gout na ho. Mauna dyan ni, di na ni mawa, basta makakaon ko o karne, basta makakaon ko ka ng suwaki, musugbat sa ni hang gout. Gaduha-duha ka nga maayo ka sa Ginoo. Gamay pa ko. Lupigan ka sa mustasa. Gaduha-duha ka nga matagbo ang imuhang panginahanglan. Gaduha-duha ka nga madawat ka sa trabaho kay kuwang kag bakir. Gaduha-duha ka nga mulambo imong negosyo kay di ka kamao. Gaduha-duha ka nga dili ka muuswag sa imuhang kinabuhi tungod kay kuwangan ka sa kapital, kuwangan ka sa pundo, kuwangan ka sa connection. Gamay yung pagtuo. Amen? Matthew 16 verse 8. But Jesus, being aware of it, said to them, Matthew 16 also, "O mga taong gagmay yung pagtuo, nga ano naghisgot man kamo diha sa inyong kagalingon nga wala kamoy pan." Ang istorya na po dani, ingon si Jesus, pagbantay mo sa mga pan nga ipagpatubo. Sa Bisaya na. Kana bang unsa na ingredients nga pampatubo sa pan? Yeast. Yeast. Pagbantay mo sa yeast. Pagbantay mo anang yeast sa mga Parisiyo. Ang pasabot ni Ginoong Jesus pagbantay mo anang mga tinudlukan, mga doktrina sa mga Parisiyo. Aron ang mga disipulo kay abi pa nila nga kapanungog-dungog si Jesus kay wa sila kabawon og paan. So kasi sila istoryahan na bugot-bot nga
Kapadungog-dungog, gisapot ba kani si Jesus? Ha, kiwa ta kabawon upan? Mao nang ingon si Jesus, hoy, sabay niyo tig istorya diha, bugot-bugot man mo. Pag nagamay niyo pagtuo, wa ko gahisgot about pan. Tanaw sa verse 9. Ingon si Jesus diha, nakalimot mo sa 5,000 ka tawo nga atong gipakaon? Nakalimot mo, na? Dili pa ba gihapon ka mo makasabot? Wala pa ka mo mahinumdum sa 5 ka paan? Alang sa 5,000. O kung pila ka bukag. Ah, grabe bukag. Ang mga salin nga inyong nahipos. Ingon si Jesus ba kasi ba si Jesus God gihapon ninyo anak? Wa di gihapon ninyo mahinumdumi nga. Di ba milagro naman ganito og 5 ka tinapay ug 2 ka isda niya. Libo-libo ka mga tao ang atong napakaon niya. Dihapay daghang salin. Hantod karon mabalaka gihapon mo. Mao gihapon na ang inyong concern. Mao na gihapon na inyong concern abot sa inyong tiyan. Amen. Kani day mga tawo nga igsuon nga hangtod karon bitaw gaduha-duha gihapon sa gahom sa Ginoo, gamay ng pagtuo. Kana bang hangtod karon mura bitaw kaog. Mura magbuingan ang Ginoo ba nga nakalimot di ay ka nga katuwa kay kwarta dihing abot sa duha ka dagdugas ako man to. Nakalimot di ay ka nga katong walang-wala nakadihay hingkad kay na namit nga tao nga hingiinon nga giingnan nga huy paplaya imong anak dito kay nang hiring sila na nadawat imong anak ni naalamoy pang inadlaw. Nakalimot pa day ka sa mga panahon nga giproteksyonan ka na nga hapit pa ba ka babagay og pison adto gani kay nakalikay ka. Nakalimot pa ka sa mga panahon nga kadto na naghagbong imong cellphone nga perti nimong hilaka kay nabungkag may na lang gani kay dahil regalo nimo bag-o. Ako man to. Kani di mga tao mga igsoon nga bisag kapila na sila ba nakasuway sa gahom sa Ginoo. Kapila na sila gisulbad sa ilang panginahanglan, dihay naningil og utang, wa kay pambayad utang, hingkalitag abot ang GCash, wa kay pambayad sa imong hangani, wa kay pambayad sa imong eskwelahan, hingkalitrag na abot nga tawo nga nitabang nimo. Kung makalimot ka adto ni hantod karon gaduha-duha gyapon ka sa kayang mahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gamay kag pagtuo. Mao na nahitabo sa imong natinuna. Nakalimot sila ba nga gamilagro naman gani ang Ginoo sa 5,000 niya. Mag-worry gyapon mo. Mahitungod ra kay nakalimot mo dagpan. Amen. Amen. In other words, little faith is no faith at all. Ang gamayng pagtuo, laktod na storya, one type of faith. Nga naman mga igsoon, kaya ang pagtuo, it's always 100%. Unsa din yung sakto nga klase sa pagtuo? Number 1, faith that believes in the impossible. Mutuo pa ba tagi posible? Amen. Sa una naman siguro ta mutuo katong bag-o pa ta. Kato baingan ka nga. Grabe ang Ginoo. Oy, abi jud na di na ko mausab kay grabe jud ko kabugoy sa una. Di usab jud ko sa Ginoo. Mutuo pa ba ka nga usbon sa Ginoo ang imong asawa, ang imong bana? Mutuo pa ba ka nga usbon sa Ginoo ang imong anak? Ang imong lulo, ang imong lula, ang imong igsoon? Tanawon mo murag imposible pero mutuo ba ka? Ang sakto nga klase sa pagtuo ka nang mutuo sa imposible. Amen. Number 2, faith that believes in the marvelous. Pagtuo nga mutuo sa mga katingalahang butang. Na may mga butang nga dili imposible pero katingalahan. Amen. Kana bang mahibong ka ba? Mutuo ba ba taong mga kahibulungan ng mga butang? Kana bang mahingon ka nga? Ano na kita tao
Yung kakalit ka, lo, nahibong dyan ko at Donija. Kaya kontra man may anak sa una. Karon kibuta naman ka dyan na, no? I-offeran ba dyan ko ni dyan nga ito manihapon sa ilang bahay? Tahimik ka ito dyan, kaya may sutaan. Matuwa mo ba ka o mga kahibulungan? Di man imposible nga mausap ang tao, kaya ang tao mausap man doon. Nalay ubang tao nga mausap, nga muadto sa kamaot. Ang kausaban, padung sa maot. Nay mga tao nga, mausap man doon ang tao. Ang atong kausaban, unta, padung sa pagkamaayo kanunay. Ano ko yung mga tao nga mausap, padung sa pagkamaot, labi na kung, siguro, daghan ng kwarta, o daghan makaha, sikat makaha, ana, matakay ba? Pero, kailangan mo tuutan nga, kaya kaayo buhaton sa Ginoo mga kahibulungan. Amen. Dili man imposible ng mga butang nga daw-adlaw na ito panginahanglan ng matagbok sa Ginoo. Pero naadto yung mga butang nga kahibulungan na jud kaayo ang Ginoo. Kanang mulakaw ka nga dahil nakalimtan kunya naay gigamit ang Ginoo nga tao aron i-remind ka. Kanang mulakaw ka unya nalipong ka or baka mura ka og na kana bang kailantan nun baka ka hingawa sa bahay nga mura kag mopadung mo collapse pero hey tao nga gigamit sa Ginoo kadto pa yung tao nga na kontra nimo sa una. Ako'y pastor kay Edson, namatay na hinon siya. Ingon siya nga kamao jud ning Ginoo. Kay dito sa mong barangay, ang mga miyembro na mo sa simbahan, di man mga amigo o di ganahan mga amigo anang mga tambay sa gawas. Kay para kuno nila, mga kalibutanon na sila. Ang mga miyembro na mo sa simbahan, di ganahan amigo ng mga tambay sa gawas kay matakdan kuno sila sa mga bisyo. Pero kahibulungan dyan yung mga ang Ginoo mga igsuon kay hibaw mo pagkamatay sa mga asawa ang number 1 nga hintabang namo paglubong ang mga tambay ang number 1 nga hingdajong sa lungon kay na may dajong ang number 1 nga hing trabaho sa panteon gapahiglo ka aron katarong tambay. Ang mga taga-simbahan, mo rin ikita Domingo. Pero ang mga tambay, mo rin hintabang kuno nila. Ingat sa, kahipulungan sa Ginoo. Ito ang batag mga kahipulungan. Amen. Kinahanglan natin pagtuong ng anak. Pero mutuo ta sa mga kahipulungan. Number 3, faith that believes in miracles. Totoo ba batag milagro? Amen. Wa ko kaybaw igsoon unsa nga klaseng milagro atong gipaabot karon. Wa ko kaybaw og unsa atong definition sa milagro. Lain man ta. Kay pwede man nga milagro na para nimo nga makasakyanan ka. Kay wa jud ka magdahong nga para nimo imposible jud nga makasakyanan ka. Milagro na lang kung makasakyanan ka. Dahil lahi tag definition og milagro. Tapos uban milagro nimo nga maminyo ka. Kay murag dugay na jud ka nagpaabot. Hantod karon wa gihapon. Murag milagro na lang dun sa Ginoo nga nay moangay na ho. Depende ra. Lahi-lahi tag definition sa milagro. Ang uban pud siguro nga milagro murag milagro na dun sa Ginoo nga maayo ko niya ho sakit. Milagro na dun siguro sa Ginoo nga magkabay pa ko. Milagro na dun siguro sa Ginoo nga makatrabaho ko kay tiguang na ko. Depende man. Pero kung nakit pagtuo nga matuo kag milagro, ay tabo. Amen. Kinahanglan na ka nga naay pagtuo nga sama sa liso sa mustasa. Mutuo ka nga naay dakong plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Number 4, faith that believes in greater destiny. Gusto ko nga ani nako ma-emphasize kitang tanan labi na ang mga batanon. Unsa man ang pagtuo faith in a greater destiny. Kay kita man god baras na ho nga nagdako ko sa barrio. Ang nagpalibot ng gunato dito sa Pundol ha. Ang nagpalibot na ho nga pamilya dito sa Pundol, nagdako ko.
makita dun na ang kapobrehon. Di gud mangiskwela high school, di mangiskwela college kay high school pa lang manarbaho na, manugdok to. Sa pundol ba? Sa pundol. Ang number one nga trabaho sa pundol sa una, manugdok kayo ba to? Manakaay og lubing, mananaga. Mao jud ay makita na ho sa una, nakasuway ko kuana unsa ang pinakalingaw sa mga tao maghantak. Kinadaghan ng sugarol sa pundol, hantak hangtod sa hinguminto gamay na himong madyo. Pero galimpot jud ay inigtanaw nimo dito sa pundol sa una gagadako ko. Pobre jud ang mga tao. So ikaw nga nagdako og nana nga environment, masansan sa imong alimpatakan, gamay pa lang ka, masansan sa imong alimpatakan nga ngani ra jud pud ang maabtan. Ngani ra jud pud ko ang maabtan. Pero mo ni ang challenge karon nato mga igsoon, mga batan-on. Wala lang ko maghisgot ani og kwartaha og material. Naghisgot ani ba og unsay maabtan nimo sa imong pag-alagad sa Ginoo ba? Amen. Nga bisan pa og ngani ang ato ang gidak-an, ngani nga klase nga environment ang ato ang namat-an nga naay kapobrehon. Ang ahong mga classmate pag elementary, wa na mangiskwela high school, wa na mangiskwela college kay ang uban kargador sa apo cement, mangarsa ra og kanang sako nga. Pero bisan nga na ang imong nakita, kinahanglan mo tuo ka na kay pagtuo nga bisan ngali ra kahimtang sa ahong palibot gamiton ko sa Ginoo. Amen. O kaybaw ko nga dili ra ingon ani ang akong destiny. Dili ra ingon ani ang akong maabtan. Naa pa ko'y maabtan nga mas labaw pa ani. Amen. Labaw pa sa kahimtang sa hong nadak-an. Labaw pa sa kahimtang sa hong naandan. Dapat mutuo ka. Labi na kung nagikan ka sa pamilya nga galisod. Salamat sa Ginoo, wa man kaayo ko nakakita og kalisod sa among pamilya kay sa panahon sa 1990s bibo na among bahay basta Marimar na o Rosalinda kay anak nga kalsadaha dito sa Pundol, duha ra man mina TV, among bahay ug katong silingan sa unahan. Na silingan sa unahan nila tanawon kay basketball. Ang tanawon diri sa among bahay kay Rosalinda, ayamor. Ano tayo meaning? Unya, mao man panahon sa unang 1990s bitaw. Nga dili tanang tawo na TV. Di ang mga tao manggitapok o atong bintana. Mga bata manood sa ubay, mantanaw og salida. So wa kadto ko gadako og kanang ingon ta nga ko kapobrehon jud kay usami sa among baryo, usami sa mga na ITV, na IREP. Ana bitaw maligya kanang daghan mig halin jud og maligjak ice kay mo may ice. Mo may rep ang mga tao. So, what ka ko gadako ana pero ang mga contemporaries sabot ang mga kababata ba mo na gidak-an. So kung ikaw nagdako ka sa pamilya nga ingon ana, magahilumdum ka sa imuhang na naandan, nadak-an nga grabe sa una, magkabagpuro jud may taon og sinina. Kung tagaan mi ato among igagaw nga arang-arangan. Nga na mo naagdan ba nga gidak-an? Kinahanglan naa kay faith nga mutuo ka nga naa pay mas habog nga destiny. Naa pay habog nga kinabuhi nga giandam ang Ginoo para nini. Amen. Dili lang material, physical, kwarta. Sabot nako nga naa pa kay purpose aning kinabuhi gawas anang mga nganak nga imong nakita. Nga kaya kang gamiton sa Ginoo, ilabi na pagpalapad sa iyang hinalian. Amen. Nga dili lang ka ordinaryo nga mananahi, dili lang ka ordinaryo nga
mananagat, dili lang ka ordinaryo nga panday, dili lang ka ordinaryo nga housewife, bisan sa imong pagkamananagat, bisan sa imong pagka-housewife, bisan sa imong pagkamananahi, na purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Gamiton ka sa Ginoo, dili lang ana nga mga physical o material nga mga panginabuhi sa kalibutan, kundi gamiton ka sa Ginoo para sa iyang gingharian. Amen. Kinahanglan mo tuo ta anak mga igsoon. Kaya kung wala tay pagtuo anak, ipigay na po di mo tapa ding nagamay tag pagtuo. Amen. There is greater destiny nga nagpaabot na to. Last nga punto mga igsoon, God will not answer. Kitang tanan mo basa para bibo. Aron way matog. Ready, go! God will not answer prayers according to your needs. He will answer prayers according to your faith. Amen. Sa Bisaya pa, di ka tubagon sa Ginoo sumala sa imong panginahanglan. Tubagon ka sa Ginoo sumala sa imong Pagtuo. pagtuo. Bisan pag usa ka milyon imong panginahanglan, kung 10 pesos ra ang kandidat sa imong pagtuo, 10 pesos susunod na ihatag sa Ginoo. Kaya maura mo imong pagtuo. Amen. Ang sukdanan sa Ginoo dili ang imong panginahanglan. Ang sukdanan sa Ginoo ang imong pagtuo. Amen. Kung dako imong pagtuo, di dako pud ang ihatag sa Ginoo. Bisan pagdaghan kag panginahanglan, kada adlaw nimo iampo imong panginahanglan, pero ang imong pagtuo gamay. Ang pasiguan sa Ginoo kadtong imong pagtuo. Nakuha na ito mga igsoon? Amen. Mo nang ingon ang mga apostoles, ang mga disipulo, Ginoo, patubuha ang mong pagtuo. Kaya ang pag-operate sa panalangin sa Ginoo, ang pag-operate sa tubag sa Ginoo, ang pag-operate sa milagro sa Ginoo, ang pag-operate sa gahom sa Ginoo, sa imong kinabuhi, wa magdepende sa imong panginahanglan, nagdepende sa imong pagtuo. Amen. Sa ato pa mga igsoon, kung hinaot ko nining kabuntagon nga mausab na ang atong panglantaw, kada basa nato anang istorya mahitungod sa liso sa mustasa. Dili di ay na lisensya para moingon ta excuse na to atong kagalingon ba. Okay ra man day okay gamay ko pagtuo kay mura ra man day giso sa mustasa. Dili di na excuse. Kada basa nato sa istorya sa liso sa mustasa, challenge din na. Amen. Challenge na nga di ta magpalupig sa mustasa. Kagamay-gamay sa mustasa, mahimo siyang dako ang kahoy. Amen. Challenge na sa atong kinabuhi. Amen. Bisan unsa ta kagamya sa atong pagtuo nga atong nakita, ug unsa ra ta kinahanglan mahimutang dako. Amen. Kinahanglan mahimutang daghang mga langgam ang musag nato. Sa may sabutan na. Kana bang gingon diha ba? Nga daghang mga langgam musag. Inikadako na sa liso sa mustasa, mahimo na siyang kahoy, daghang langgam ang musag. Sa may sabot na to ana. Daghang mga tao ba nga makabenepisyo ba na to? Amen. Daghang mga tao ba nga mapanalanginan na to? Amen. Di kaya nato ang kwarta ato ra pod. Ang ato ang panalangin ato ra pod. Kinahanglan maparehas ta sa mustasa. Kaya nihimo na niya ang kahoy, daghang langgam makabenepisyo. Amen. Mukahuway ang mga langgam dito, makasag ang mga langgam na ay shelter, panahon sa unos o bagyo, makapanalipod ang mga langgam ilawom sa kahoy sa mustasa. Amen. Pagsabot mahimo po tang ingon ana, ang ato ang destiny ba nga naay mga tao ba nga maka manawag nimo ba mo tabangi ko sister. Tabangi ko ati. At ati Dayan, tabangi ko gibuhat ka kung saan man ako. Pag naibutawag ni Dayan na namin, si Dayan nga, sabi ni mo, ang Ginoo bitaw.
Kamao na si Dayan, nga naman, nahimo naman siya kahoy sa mustasa. Makasag na ang langgam. Pero wa di mahimong mustasa si Dayan, inigingon nga sa bangi ko Dayan. Kigibugan kung imo Dayan nga, oh, parehas bitaw ta. Saman, mamusil ta itong mga eskwelahan. Di kasag ang langgam, butabot di kadangop ba? Kung nalaganitaw mo dangop ni mo, magpakitabang ni mo, magpakitambag ni mo, magpaampo ni mo, kung nalaganitaw nga nga na, sabot na himo nakakahoy sa mustasa. Amen. Hallelujah. Amen? Kung na ito igsoon, Amen. mo na yung destiny nga itong ipaabot. Nahimutang dako, mahimutang benepisyo, dili lang sa atong pagalingon ug sa atong pagalingon pamilya, na daghang mga tao ang panalangin. Magampo ta,